Mga kababayan, ito yung sunod ng ating pag-uusapan. Sus ko, ano na naman yan, Kent? Naku, mga kababayan, ako nagsabi sa inyo. Yung sunod na ating pag-uusapan, mga kababayan, ay magugulat po kayo dito. Si Harry Roque. Nako, ano naman yan kay Harry Roque? Nako po, mga kababayan, Diyos ko. Kung naalala nyo po, kamakailan lang, nakaraang siguro mga 1 week na nakalipas, 1 linggong nakalipas, meron pong kumakalat mga kababayan na si Harry Roque ay ang aasawa daw niya ay patay na at ang nakatatak sa kanyang status, sa kanyang social media account or Facebook ay byudo na daw siya o balo. Byudo. Balo, sa madaling salita, widow. So kaya naman pala, mga kababayan, nilagay niya doon na balo siya kasi siguro naghiwalay sila ng asawa niya or di kaya patay na ang tingin niya sa kanyang asawa dahil mga kababayan, ito po yung kumakalat ngayon na si Harry Roque pala mga kababayan ay merong ka-live-in na afam, disko. Hindi lang ito, kuan mga kababayan hindi lang ito wasak ang bahay-ari ni Roque, kundi pati ang kanyang katawan ay winawasiwas. Ewan ko kung paano, kaya pala mga kababayan, hindi ako naniniwala na ang tuhod ni Harry Roque ay nabulok dahil sa diabetes. Hindi. Nabulok sa kakaluhod, sa kakatsupa. Ikaw ba naman mga kababayan? Ayan o. Harry Roque. Ayan o. Kita mo yan? Merong kalibin na apam. Kita nyo? Apam yan Hindi tayo nagsisinungaling dito. Lahat naman ang sinasabi natin may pruweba. Ngayon, anong ginagawa nung apam niya dyan sa likod? Huwag niyong sabihin na nasa hotel siya nakatira. Hindi naman makapag-book ng hotel yan si Harry Roque. Kaya wala namang ID yan. Confiscated naman yung passport niya. Naka-block na. Kita nyo, akala ninyo si Harry Roque kaya pala everyday blooming. Apam. May kalib-in na apam. Taga-prepare ng kape. Nako, hindi lang wasak ang bahay sinapupunan ni Roque dito, kundi iwawasiwas. Biruin mo yung titi ng mga taga Vienna, Austria. Oo, kaya nga merong binabansagan na Vienna sausage, yung titi niyan, Diyos ko, parang siko ng sanggol. Alam mo naman siko ng sanggol na tag 8 inches to 9 inches, 14 pa nga, parang roller. Oo, nakapag kayan ay pinasok mo hanggang sikmura yan, luluwa ka talaga dyan. Oo, nung unang pasok niyan, hugot, tas ipasok ulit. Nako, sabi ko nga sa inyo, lala. Mapapaulala sa titi niya. Di poga talaga mga kababayan, Nako, hindi naman tayo dito mga bata para magaganyan-ganyan mga matanda na tayo. Alam na natin yan kung ano yung napasok at nalabas. Nako. Eto mga kababayan, hindi lang bahay sinapupunan, wasak kay Roque, pati iwawasiwas yan. Kaya nga nabulok yung tuhod mapapaulala. Mapapaulala sa titi niya. Putang ina. Kung naalala ninyo mga kababayan, ako po yung nagpapatunay na talagang bakla po talaga si Harry Roque. Tignan nyo, may kalib-in na apam. Eloy Bogres 2.0. Totoo po yan mga kababayan na si Harry Roque talaga may kalib-in na apam. Bakit? Kasi ganito po yan mga kababayan. Ipakita ko po sa inyo kung gaano katotoo. Ito. Gaano katotoo Ito yung pambato pa naman ni PBBM tagka-presidente ang nag-ano niyan. John Victo Harry Roque. Ito mga kababayan ay wait lang Ito, tingnan natin Ang daming blind item dito. Yun ba yung lagi ko nababanggit na pangalan? Si Harry yan Diretso naman. Hindi ko makalimutan yung mali. Hindi ko talaga si Harry. Dati pa. UP pa yan. Nag-scuba diving pa sa kasabay ko yun Scuba diving talaga? Kasi UP isa nga pag-akyat yung... Nag-scuba diving? Ang pag-dive niya doon, lulutang. Baka naman taga-abot lang ng DILG Secretary John Vic. Baka naman taga-abot lang ng life vest. Oo, baka naman kasi nag-aabang na may malulunod at imauto. Ano niya, yung buhok niya pumunta rito. Pagkatapos. Pero nag-i-scuba diving daw si Harry Roque, tapos pagka-ahon daw sa tubig, yung buhok niya bumabaliktad kasi
Panort pala. Panort. Ang ganda na kwento niya sa akin. Okay, oo. Nung college yan, activista yan si Harry. Nung college, bata pa yan, 14 pa lang, first year college na yan sa sobrang talino. Nag-activista yan. Pinagmumuro niya si Aimee, Marcos. So pinalis siya ng tita niya, pinadala sa Amerika para mag-aral kasi kala papatayin eh. Alam mo, syempre, that time, Nag-aral meron siya mga sa, kanya-kita. nag-aral siya sa Illinois. Hindi niya nagustuhan dahil hindi ko alam kung bakit. Lumipat siya sa eskwela sa Michigan, sa University of Michigan. Dinala daw siya ng taxi, diretso doon sa male dormitory. Pagpasok na raw, nagulat siya. Kasi lahat ng lalaki doon naglalakad, hubad-hubad. Galing sa Bakla. galing sa paliguan. Hindi kaya siya Wala pa natuwa. pagpasok, hubad-hubad. Ah. Karga-karga niya yung maleta niya. Bigla bumagsak, sabi niya, I'm home. Ang tanong ko lang sa Oh, nung pagkakita daw ni Harry Roque, hubot-hubad yung mga lalaki sa dorm. My God, I'm home. Ay, baklang to. Giya ka talaga, Harry Roque, sabi ko sa'yo. Kaya pala pag tumili si Harry Roque, mga kababayan, yung tinggil niya, nagji-jingle bells, no? Kaya pala pag tumili si Harry Roque, yung tinggil niya gumagano, jingle bells, jingle bells. Tapos, maalala mo, pagkasabay mo si Harry Roque, sumakay ng van, no? Actually, nung pangangampanya ni PBBM, noong 2022, nakita ko to si Harry Roque, yung sumayaw, yung basang-basa yung singit niya, pati kilikili niya. Nung bumaba siya sa van, ay nakita ko siya. Alam mo ba yung tugtog sa loob ng van? Alam niyo yung tugtog? Kababayan, gusto yung malaman. Ito i-share ko lang sa inyo. Kasi pagbaba, akala ko kasi pag bumaba, si Larry Gadon lang, kasama pala siya dun sa likod. Ngayon, nung bumaba si Larry Gadon, nauna, si Harry Roque yung naiwan sa van. Ngayon, alam niyo yung tugtog? You got feeling emotion, Mariah. Putragis na yan. Mariah ang tugtog, mga kababayan. Oo, tapos inahas-ahas pa naman niya dun si Richard na yung bodyguard ni Bernard Chong. Ni Glenn Chong ba yon? Oo. Inahas-ahas niya si Richard. Oo, yung binunutan ng kuko, yung tinorture sa panahon ni Digong. 'Di ba? Naalala niyo mga kababayan, no? Yung kanta niya, Mariah. Oo. Meron pa nga akong narinig doon na yung ano ba yung kinanta niya? Unvided ni ba yun? Ano ba yun? Ay, Diyos ko talaga, Harry Roque. Oh my goodness. Kaya hindi mo na talaga matanggi. Kung naalala mo nga, kasama niya si Ronnie Liang. Tumitiri ang bakla. Kaya hindi na po tayo magtaka ngayon kung meron siyang ka-live-in na afam. Ito Ronnie Liang. Ronnie Liang. Ayan, Harry Roque. Diyos ko, mga kababayan. Dito tayo, So maya-maya tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Okay, ako magtatopless ako. Ano, bakla? See you later. So maya-maya tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Okay, ako magtatopless ako. See you later. Bakla. So maya-maya tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Okay. So mamaya tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Pangit tumawa eh. In love with you, Roque. Baling na baling sa'yo. Kita nyo mga kababayan na. Kaya naman pala, nilagay sa status niya, balo na siya. May kalib-in palang apam ang lola nyo. Kaya pala nabubulok yung tuhod sa kakaluhod. Bakit naman kasi lumuhod? Pwede naman tumuwad. So alam nyo na, mga kababayan. So, yun lang po, mga kababayan, no? At hindi po natin pwedeng pahabaan, mga kababayan, kasi alam ko po na syempre, 10 oras na at alam nyo naman kapag mga senior ay natutulog na, alam nyo naman na kapag ka-senior ay yung kunting kaluskos nga lang ng
Si Lupin ay nagigising na. Ultimo nga apak ng ipis ay nararamdaman. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kapag ka ako ay maging senador, magagawa ako ng batas na yung mga pakiramdam ng mga senior citizen ay gagamitin para sa masukat natin kung kailan papasok ang lindol. Kasi sa ngayon mga kababayan, sa ngayon mga kababayan, wala pa pong scientist na nakaka-discovered at nakakahula kung kailan magkakaroon ng lindol. Pero kapag ka ang ating mga lolo at lola, ultimo apak ng ipis, nagigising sila. Kaya kapag ako maging senador, gagawa ko ng batas na yung mga pakiramdam ng mga senior citizen ay gagamitin natin, no, para maramdaman natin at kung kailan papasok ang lindol sa Pilipinas. Kasi ultimo apak ng ipis nararamdaman eh. Kunting kakuskus lang, ayun, inakyat ng daga, hindi ka na naman naghugas. Ayan, inano na naman ng pusa. May lumagabog sa kusina. Tas pag nagising na yan, hindi na matutulog yan. Ang tanging gawin yan, magsindi ng apoy, mag-init ng tubig, tapos magsanlag ng mais. Alam mo yung aroma? Yung aroma noon, yung kulay itim, na binalot sa, yung kulay brown ba yun na balot na parang mais na sinunog, tapos lagyan mo ng asin, yung asukal, tapos salain mo na lang kasi minsan, minsan pag ngiti mo na puro uling yung ngipin mo, 'di ba? So, yun po yun mga kababayan. Jack Reacher, ayan, mega love shout out po. So, yun naman po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And see you tomorrow. God bless. Bye-bye. Maraming salamat po.